Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo, mga kababayan. Ito po mga kababayan, ibinalita po ng bilyonaryo mga kababayan na meron daw po sa isang distrito ng Cavite na mga ghost project at maanumalyang mga proyekto ng 3rd District po ng Cavite sa pangunguna po ng kanilang representative na si Congressman AJ Advincula. Ibang klase po mga kabayan, lumalabas na po ang Cavite yata ngayon. Yan po ang teritoryo po ng mga Rimulya at ng chairman po ng Blue Ribbon Committee na si Senator Lacson. Kamusta na kaya ang investigasyon sa Cavite? Ito po mga tambay, komentuhan po natin ang 3rd District po ng Cavite na si Congressman AJ Advincula. Si Advincula. Ito po mga kabayan. Umpisa na po natin. Good news para Sa patuloy na pagkalkal ng Bilyonaryo News Channel sa mga questionableng flood control project, 3 inirereklamong proyekto ang aming nabisto. Ayon sa complainant, isa raw dito ay ghosted, habang 2 ang substandard umano. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Ian Maghanoy. Halos 3 dekada ng residente ng Imus, Cavite ang lalaking ito na itatago natin sa pangalang Levi. Kaya kabisado na raw niya kung sino-sino ang mga punong abalang nagpapatupad ng mga proyekto rito. Partikular daw dyan ang napansin niyang 2 substandard at 1 ghost dike projects ng DPWH sa kahabaan ng Julian River sa Barangay Karsadang Bago, Barangay Malagasang at Barangay Bayan Luma. Kwento ni Levi sa Bilyonaryo News Channel, walang nakatanim na sheet piles at purong buhos lamang ng concrete mix ang ginagawang construction sa mga proyekto. 2024 pa inaasahang matatapos ang mga dike. Pero ang mas ipinagtataka ni Levi, hindi nagtutugma ang contract records ng proyekto sa sumbong sa Pangulo website sa aktwal na kontratistang gumagawa sa 3 construction sites. Bagay na idinulog niya sa sumbong sa Pangulo website para agad na maimbestigahan. Pinagtataka ko lang po kasi sa site, yung gumagawa is Omnicom Builders. Then ang bubuhos ay ang AA Builders na pagmamayari nila Mayor Alex Advincula at AJ Advincula. Then tingin ko talaga substandard kasi wala sheet files, nasa buhos lang. Then as a concerned citizen, feeling ko sila yung contractor sa mga proyekto dito sa Imus. Sinadya ng Bilyonaryo News Channel ang 3 inirereklamong construction site. Pero hindi Double A Construction ang inabutan naming kontratista sa Bayan Luma, kundi NV Avila Construction ayon sa nakausap naming backhoe operator. Kalsada na yung Dugule, yan ang kalsada. Dito, kalsada na sila. Sa dito, sa kapatid. Ang Alamacar Construction naman ang nagtatrabaho sa Malagasang. Wala namang kaming inabutan na anumang DPWH project sa Karsadang Bago na siyang pinaghihinalaan na ghosted ng complainant. Matagal lang talaga nila itong negosyo yung AA Builders kasi kilala sila dito sa buong Cavite. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ni Cavite 3rd District Representative AJ Advincula para linawin ang mga alegasyon ng complainant. Tumanggi muna siyang magbigay ng pahayag dahil sa inaasikasong meeting. Una nang sinabi ng DPWH na legal ang subcontracting ng mga public works project sa kondisyong ito ay aprobado ng ahensya. Umaasa naman ang complainant sa agarang tugon ng Malacanang kaugnay sa issue, lalo't nitong December at January pa raw niya na-lodge ang kanyang mga reklamo. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Po mga tambay, yan po ang sinasabi po ng mga kababayan natin na ayaw pong ipakita ang muka na taga-Imus mga kababayan. At yan po ay ang kanilang congressman ay si AJ Advincula mga kababayan. Si Advincula. Si Advincula po pala ay napakahilig po sa mga mamahaling luxury, mga watches. Ibang klase po pala ito. Napakayaman po pala nito mga kababayan. Ito pong si Advincula, si congressman. Grabe po. Grabe po yung mga dinidisplay niya po sa kanyang social media. Grabe po, kamamahal pala.
ang kanya pong mga luho o mga relo. Mga bayan, nakita nyo po, mga relo ni Congressman Advincula. Nagkakahalaga po ng 20 million. Ibang klaseng relo ito. Ibang klase. 20 million, 3.5 million. Tapos meron pa siyang relo na 6.5 million. At meron pa siyang relo na 1 million mahigit, mga kabayan. Ibang klaseng mga relo ito. Napakayaman pala ni Congressman. Relo pa lang, mga kabayan, ay meron po siyang 20 million relo. Ibang klase, 20 million, 3 million mahigit, 6.5 million. At meron pang 1 million mahigit. Napakamayaman pala nitong congressman na ito. Relo pa lang yan. Paano pa yung mga sasakyan yan? Paano pa yung mga mansion yan? Mga condominium? Mga asyenda? Ubod pala ng yaman tong batang ito. Bata pa eh. Si congressman. Ibang klase. At meron pa siyang isang relo. Nakasama yata ang kanyang asawa. Mga kabayan, nakapost din po sa kanyang social media. Ibang klase si congressman. O yung relo po niya ay tinatawag, Pitek Philip. Si Pitek Philip Geneve ay nakakahalaga po ng 6 million mahigit. 6,150,000 to 2,069 and 73 cents. 6.1 million, mga kabayan. Ibang klase po, no? Ibang klase si congressman pala. Ibang klase po pala yaman ito. Ibang klase po. At yan po, meron pong kababayan po natin sa Imus, Cavite ang nag-imbestiga at napakatagal na pong residential ng Cavite. Mga kababayan, at ayaw pang at syempre po, itinatago po ang kanyang pagkakakilanlan. Mahirap na po. Mayaman po si congressman. Si congressman po ng 3rd District, si AJ Advincula, ay ubod po pala ng yaman. Relo pa lang, kayamanan na. Relo pa lang, mga kabayan, ay tumataginting po, mga kabayan. How many millions, mga kabayan? Humigit kumulang na 100 milyon. Relo pa lang, hindi kaya. Wala pa dyan ang iba't ibang ari-arian. Nakita nyo po, sa 3rd District pa lang yan, mga kababayan. Ang congressman po, ang representative po ng Cavite ay napakarami. 8 po ang representative po ng Cavite at 8 rin po ang congressman. Ang 1st District po ay si Jolo Revilla. Ang congressman po na si Jolo Revilla ang 1st District. Ang 2nd District po ay ang nanay po na si Lani Mercado Revilla. Ang 3rd District po ay ito pong si AJ Advincula. Ang 4th District po ay si Kiko Barsaga. Kilala naman po natin si Kiko Barsaga, ang 2 beses na po, mga kabayan, na pinatawan po na suspension, 2 beses na. Ang 5th District po ay si Roy Loyola. At ang 6th District ay si Antonio Ferrer. At ang 7th District ay si Ping Remulla. Mukhang malapit po sa mga Remulla. At ang 8th District ay si Congressman Kong Aniela Tolentino, mga kababayan. At syempre po ang governor po dyan sa Cavite ay si Abing Remulla. At ang vice governor ay si Ram Bautista Revilla. Kapatid po yata yan. O hindi natin alam kung kapatid o anak ng ni Bong Revilla o kapatid, mga kababayan. Si Ram Revilla, mga kababayan. Nakita niyo po, mga kababayan, matindi po ang politika sa Cavite. At yung isang senador na natalo, si Bong Revilla, ay nakakulong na po dahil daw po sa anomalya sa flood control. Pero ang nakapagtataka, mga kababayan, ngayon lang po pumuputok ito. At ito po isinumbong na sa sumbong mo sa Pangulo sa website. Pero ibinalita lang po dahil wala po tayong nababalitaan kahit po sa ICI na nagkakaroon po ng malalim na investigasyon sa mga proyekto ng gobyerno sa Cavite. Napakarami pong congressman sa Cavite. 8. Pero isa pa lang po ang pumuputok kung hindi pa po sa kababayan natin na taga Cavite, dito po sa kababayan natin taga Imos
na nasasako po ng 3rd District po, ay wala pa tayong mababalitaan na meron po mga anomalya yata dyan. Di po ba? Katulad po niyan, yung sinasabi niya, yung dike, yung dike. Yung dike, mahinang klase ang pagkakagawa. At may mga ghost project pa yata itong 3rd District ng Cavite, mga kababayan. Pero wala pong investigasyon dyan. At never pong name-mention yan. Never name-mention po ng ICI yan. At ganun din po ni Secretary Dizon ng DPWH. Never pong name-mention ang Cavite. Excuse me po. At ganun din po ang ombudsman na si Boying ay hindi po name-mention na marami pong anomalya, ghost project, at mga politikong sangkot sa maanumalyang flood control ang Cavite. At ganun din po si DILG Secretary John Vic Rimulya. Nakatutok lang po sila saan? Kay dating Congressman Saldico na ginawa na po nilang wanted. Wanted na po si Saldico ayon sa kanila. Pero po sa Cavite, 8 congressman, ni isa, walang wanted, mga kabayan. Kasi po, malilinis po ang mga politiko sa Cavite. Malilinis po. At yan po ay pasisinungalingan po yan ng 3rd District na si AJ Adbencula. Dahil po ubod ng yaman pala itong congressman na ito. Dahil mga ari-arian, mga luxury watches pa lang, mga relo, ay how many millions na po, mga kabayan. Kaya po hindi po niya kaya magnakaw ni congressman dahil mayaman po pala siya. Ang tanong, saan niya kaya kinuha ang mga pambili ng ubod na mamahal na relo? Mayaman po ba si congressman? O galing ito sa pera at buwis ng taong bayan? Nagtatanong lang po si Kamanong, mga kababayan. Hindi po ba? Saan kaya galing ang mga luho, mga relo? Wala pa ang mga sasakyan, mga bahay na naglalakihan, mansyon, mga farm, condominium, baka may golden visa pa. Hindi kaya? May golden visa pa? Baka may ari-arian din ito, umano. Hindi kaya? Sa ibang bansa, mga kababayan? Dahil ubod ng yaman. Bata pa lang. Mga kababayan, ubod na ng yaman. Ibang klase po ang nagagawa yata ng flood control, mga kababayan. Pero, magtataka po tayo mga kababayan. Sa tagal na po ng investigasyon po nila, last year pa pumutok yan, hanggang ngayon po, wala pang nakukulong na congressman. Ang tanging nakukulong pa lang ay isang senador na hindi na senador. Pero congressman, wala pa. Ganyan po kalupit, mga kababayan, ang pagsugpo ng korupsyon nila. Kamusta na, Boying? John Vic, kamusta na? Kamusta na, Ping? Ping Lacson? Mga taga Cavite, kamusta na kaya? Napakalinis po ng Cavite, lalong-lalo po sa korupsyon. At lalong-lalo po sa pulburon. Lalong-lalo sa krimen. Napakalinis po ng Cavite, mga bayan. Ubod po ng linis ng Cavite. Wala pong korupsyon dyan. Walang pulburon. Walang krimen, mga kababayan. Katulad po nito ng 3rd District. Ngayon lang po pumuputok dahil nakatutok po sila sa Bulacan. Ayaw po nilang tutukan ng Cavite. Yata. Ayaw din nilang tutukan ang Leyte, kung saan nahandon ang congressman na tinatawag na Tambaluslos. At ayaw din po nilang tutukan ang Ilocos Norte. Hindi kaya? At abangan po natin kung ano po ang mangyayari dito sa complaint at sumbong sa Pangulo ng ating kababayan dahil matagal na po ito sinumbong. Last year pa sinumbong. Pero hanggang ngayon,
Bilyonaryo pa lang po ang nagbalita, mga kababayan. Baka po sa isang araw, patay na po ang balita na yan. Hindi kaya? Yan po, mga kababayan, ang Cavite. 8 po ang congressman, ang representative ng Cavite. Pero isa pa lang po ang pumuputok sa issue po ng mga flood control at dispalinghado na mga proyekto. Mga mahihina ang standard. Dahil nga po, baka napunta na sa napakamamahal na luho ng mga congressman. Baka napunta na rin sa mga luxury watches. Hindi kaya? Yan po, mga kababayan. Tingnan po natin kung tututukan po ng ombudsman, ng DILG at ng chairman ng Blue Ribbon Committee na puro Caviteño. Tingnan po natin kung maimbestigahan po ang 8 distrito na 8 rin po ang congressman sa Cavite. Tingnan po natin, mga kababayan. At yan po ay malalaman po natin sa mga susunod na araw kung yan po ay papuputukin po ng mga Rimulya at lalong-lalo po ng Blue Ribbon Committee ang probinsya ng Cavite. Maraming salamat po, mga tambay, sa mga nagusto po ng ating Tambay Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At ganun din po sa ating sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po sa inyo, mga kababayan. At syempre po yung ating pong mga kababayan na nagbibigay po ng tulong. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershio ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Balance Vision TV, kay Gayat Siena, kay Kingston ng Hong Kong, kay Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, at si Jesus Valdepena. Maraming salamat po, mga kabayan, at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. Maraming salamat po sa inyo. At syempre po, yung dasal po natin na sana po tayong lahat po ay ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganoon din po ang dating Pangulo, na tayo pong lahat ay maingatan at mailayo sa kapahamakan. At syempre po, madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo, mga kabayan. Ingat-ingat po kayo at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!